Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinakalob sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 32 verses 1 to 5. Ito po ang sabi ng mga talata, pakinggan po ninyo. The word that came to Jeremiah from the Lord in the 10th year of Zedekiah king of Judah, which was the 18th year of Nebuchadnezzar. For then the king of Babylon's army besieged Jerusalem, and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the prison, which was in the king of Judah's house. For Zedekiah king of Judah had shut him up, saying, Wherefore dost thou prophesy and say, Thus saith the Lord, Behold, I will give this city into the hand of king of Babylon, and he shall take it. And Zedekiah king of Judah shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and his eyes shall behold his eyes. And he shall lead Zedekiah to Babylon, and there shall be until I visit him, saith the Lord. Though ye fight with the Chaldeans, ye shall not prosper. Well, the title of our topic for this morning is The Trials of Jeremiah. Well, mga kapatid, ito po yung pangyayari na kung saan ang Panginoon ay nag-utos kay Prophet Jeremiah na sabihin kay King Zedekiah, yung hari ng Judah, mga kapatid, na ito ang mangyayari sa kanila, sabi ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito po ay naging malaking hamon para kay Prophet Jeremiah sapagkat yung kanya pong pagsasabi ng katotohanan ay naglundo sa kanya sa pagkakulong. Alam nyo mga kapatid, may mga ganyan din pangyayari sa buhay natin. Kumbaga, dito natin makikita kung papaanong ang Diyos nag-ooperate o kumikilos sa buhay natin at maging sa mga nasa paligid po natin. Kasi nga, siya po ay naharap sa matinding trials. Actually, dalawa po ang pwedeng maging meaning nito. Yung una, trials dahil siya po ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, naging pagsubok, at hamon sa kanyang buhay, yung kanyang ginawang pagtupad sa kanyang obligasyon. Yung isa namang trial, yung idea ba na siya po ay naharap, sa korte ng hari na ito pong si King Zedekiah. Kaya nga kung titignan natin mga kapatid, ang kalooban po kasi ng Panginoon sa atin pong lahat, sa bawat isang Kristiyano, naniniwala ko ang kalooban ng Panginoon ay tayo po'y sumunod sa kahit ano pa ang pwedeng maging kalunduan o resulta ng atin pong gagawin. Whether ito pa ay magiging pabor at maganda para sa atin or maglalagay po sa atin sa balag ng alanganin. Naniniwala po ako, alin man dun po ang maging kalagayan nito, yun po ay tamang bagay na dapat pa rin nating gawin. Yung sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga ito ho yung mga nakita ko sa nangyari po sa buhay ni Prophet Jeremiah sa kanyang naging pagsunod sa Panginoon. Maganda alamin natin. Bakit ba siya ipinakulong? Bakit ba niya naranasan ito pong ganitong pagsubok sa kanya pong buhay? Number one, tignan natin the cause of his trials. Ano ba yung sanhi o dahilan? Bakit siya ipinakulong nitong si King Zedekiah? Tignan po ninyo. Sabi po kasi ng verses 3 to 4, malinaw po mula dito sa mga talatang ito, makikita natin yung kadahilanan bakit siya ipinakulong ni King Zedekiah. Tignan po ninyo. For Zedekiah, king of Judah, had shut him up, saying, Wherefore dost thou prophesy and say, Thus saith the Lord, Behold, I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall take it. And Zedekiah, king of Judah, shall not escape out of the hand of the Chaldeans, but shall surely be delivered into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him mouth to mouth, and his eyes shall behold his eyes. Alam naman ho natin na itong si King Zedekiah, sobrang effort, talagang hardworking, na ginawa niya para talagang siya po magtagumpay sa pakikipaglaban niya dito po sa Kaldea o sa mga Kaldeyo, mga kapatid. So naniniwala ako, yung gusto niyang ibigay na best, naging kabaligtaran sa narinig niya dito po kay Prophet Jeremiah. So kaya ito po ay naging parang discouragement, disappointing para kay King Zedekiah. Kaya siya po ay nagpasya na patahimikin itong si Prophet Jeremiah sa kanyang mga sinasabi. Bagamat alam na ni King Zedekiah na ito ay galing sa Panginoon. Kaya nga ang dahilan
Bakit siya kailangang ikulong? Kasi nga, siya po ay nangaral at nagsabi ng katotohanan mula po sa mensahe ng Panginoon. May mga ganyang pagkakataon sa buhay din natin, mga kapatid. Tayo po kung minsan napag-iisipan ng masama o kaya napagsasalitaan ng masakit. Meron po mga umuusig sa atin. May mga taong nagagalit sa atin. May mga taong nag-iisip na gawan tayo ng masama. So mga kapatid, kung lahat ng yan, gagawin nila sa atin, ang kadahilanan naman, dahil tayo po ay nasa gawain, dahil tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tingin ko po, ang pinaka-comfort na lang dito, yung nahihirapan tayo na mayroong tamang dahilan. Kasi pwede namang maranasan natin na may mga taong galit din sa atin. May mga taong inuusig din tayo. May mga taong pinagsasalitaan din tayo na masakit. Pero baka dahil sa tayo po lumalakad sa mali. O kaya tayo po ay kumbaga namumuhay nang wala po sa kalooban ng Panginoon. So, posible rin namang mangyari yan. So, pinaka-comfort na lang natin kung tayo po ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, yung alam natin na yung sarili natin nasa gawain ng Panginoon. At bukod pa roon, alam natin na ang ginagawa natin kalooban ng Diyos. So natural, may kaaway na talagang nakakakita ng buhay natin kung paano tayo nagagamit sa gawain. Kaya gagamit siya ng kanyang kaparaanan para tayo po ay mag-isip, magduda, mag-alinlangan sa gagawin nating tama. Kasi isipin nyo nga naman, kung tayo po, tao lang tayo, alam natin ito gumagawa na tayo ng tama, ang nagiging resulta pa, puro problema. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang kapalit pa nito, parang lumulungkot tayo, feeling natin, parang wala tayong kakampi, nag-iisa lang tayo sa gawain. Mga kapatid, yan panlilin lang ng kaaway. Kaya nga, kung tayo po nasa tama, natural na mayroong magagalit na kaaway. Kung tayo man namumuhay ng mali, natural, may mga taong magagalit sa atin dahil sa ginagawa nating mali. So, kung alin man doon, mga kapatid, mas piliin na lang natin na kahit nagagalit sila, basta tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon. Kaya yan ho yung posibleng dahilan kung bakit itong si Prophet Jeremiah kinulong, mga kapatid, kasi nga, sino ba naman na matutuwang hari? Nasabihin mong ikaw ay magiging alipin na makakalaban mong bansa. At ikaw ay hindi magtatagumpay kahit gawin mo ang lahat ng kaparaanan. Kahit matinding effort pa ang gawin mo, hindi ka mananalo. Ikaw ba naman na makarinig nun, matutuwa ka ba? So natural, likas natin na tayo po'y magalit. So kaya mga kapatid, yun ang posibleng dahilan kung bakit itong si Prophet Jeremiah ay ipinakulong ni King Zedekiah. Dahil hindi niya nagustuhan yung sinabi ng Panginoon para sa kanya. Kaya dito siya nagbigay ng kumbaga papamaraan para iparamdam kay Prophet Jeremiah na hindi nagustuhan ni King Zedekiah yung lahat ng kanyang mga sinabi. Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga, ang comfort natin, basta tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hayaan natin ang kamay ng Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, sabi ng kanyang pangako. Kaya nga yan ho yung unang nakita ko po, mga kapatid, dito po sa ating pinag-aaralan. Pangalawa, not only the cause of his trials, number 2 is the conflict of his trials. So isipin po ninyo, mga kapatid, kung gaano kahirap ito pong naging kalagayan ni Prophet Jeremiah. Alam niya na itong si King Zedekiah magagalit. Alam niya na ito pong salita ng Panginoon totoo. Para siyang nasa gitna ng nag-uumpugang bato, hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. Mahirap po ito, mga kapatid. Lalo pat yung iyong sasabihan, alam mo namang sarili mo ring bayan. Kumbaga, alam naman natin na hindi po madali para kay Prophet Jeremiah na tumayo sa katotohanan. Tignan nyo ano ang naging lundo nung ginawa niya? Siya'y pinakulong. So sa madalit salita, ginawa niya na yung tama, siya pa ang napasama. Sa termino natin yan. Ginawa mo na yung kalooban ng Diyos, ikaw pa yung napagalitan o nahirapan. So may mga ganyang pangyayari. Kaya nga, kung minsan, kung hindi ho tayo magiging matalino at hindi ho natin mararamdaman, yung paggabay sa atin ng Holy Spirit o kaya yung guidance or wisdom ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, baka tayo makapagpasya ng mali. At isipin na lang natin yung comfort natin. Isipin na lang natin yung kapakanan natin. Kesa isipin natin yung kapakanan ng iba. Kasi yung ginawa ni Prophet Jeremiah, actually, that is not for him. Hindi ho para sa kanya ito. Kaya nga siya pinakulong Ito'y para sa bayan ng Panginoon. Ito po ang paraan at susi para yung bayan ng Diyos maituwid.
O, tandaan niyo po, mga kapatid, iba ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. Iba ang takbo ng isip ng Diyos sa takbo ng isip ng tao. Kung minsan hindi ho natin talaga kagad maiintindihan hanggat hindi ho natin nakikita yung katapusan o yung resulta ng ginawa ng Panginoon sa atin pong sitwasyon o sa ating mga buhay. Kaya nga kung tayo po ay talagang magtitiwala lang sa Panginoon, pananampalatayanan natin yung kanyang salita, mga kapatid, makikita nyo po kung ano talaga yung nais ng Panginoon para po sa atin. Tignan nyo po yung sinabi ng verse number 2. Ito ho yung idea na sinasabi ko sa point number 2 . Sabi ho ng verse number 2, "For then the king of Babylon's army besieged Jerusalem. And Jeremiah the prophet was shut up in the court of the prison, which was in the king's Judah's house." So imagine po ninyo, ito yung kanyang naging kalagayan. Alam niya na ito'y mangyayari, sabi ng Panginoon . Pero hindi niya kailangang itikom yung kanyang bibig. Dahil kapag tinikom niya, hindi maiintindihan ng bayan ng Panginoon and even King Zedekiah kung ano ang saloobin at kalooban ng Panginoon para sa kanila. So ang hirap noon, mga kapatid, parang ikaw magsasabi ng katotohanan sa mga taong mahal mo. Naintindihan po ninyo? Parang ang hirap na ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sabihin sa iba yung kanilang magiging kaparusahan. Napakahirap po nun, mga kapatid. Kumbaga, maninimbang ka kung sino talaga ang papaboran mo, ang Diyos o yung mga taong malapit sa iyo. Diba? Yung Diyos o yung salita ng Panginoon o yung maririnig mong sasabihin nila sa iyo. Kasi pwede kang mapigilan . Pag sinabi ko yung sinasabi ng Panginoon, baka ang sabihin nila sa akin ganito. So, maninimbang tayo. Parang tayo rin po, nung kagaya ng sitwasyon ko noon, nung ako'y nagpaalam na ako po ay magsusurrender ng buhay sa Panginoon, akala ko matutuwa yung mga magulang ko, hindi pala. Kabaliktaran pala nung aking iniisip yung nangyari. So, anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Minsan ganun, nandun tayo sa sitwasyon na maganda yung gusto nating gawin, pero kung minsan, para tayong, alam nyo po, inuuyog na duhat sa loob ng lalagyan na hindi mo alam kung ano ang pipiliin mo, kung saan ka pupunta, kung kanino ka papanig. Kaya nga nakita ko po rito, mga kapatid, yung sitwasyon na kung saan naging komplikado para kay Prophet Jeremiah. Tandaan ninyo, hindi ho madali ang manindigan. Talagang kailangan natin ang wisdom ng Panginoon, kailangan natin ang guidance ng ating pastor, kailangan natin ang patnubay ng salita ng Panginoon para talaga madesisyonan natin ng tama kung ano yung gusto ng Panginoon para sa ating mga buhay. Napakahalaga po na may leading tayo ng Diyos. Napakahalaga po na nandyan po yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay nakikinig ng payo sa mga nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na makita natin kung ano ba talaga ang dapat nating maging paninindigan. So yan po ang naging kalagayan ni Prophet Jeremiah. And last but not the least, not only the conflict of his trials, but also the consolation for his trials. Hinahanapan ko po ng comfort or consolation itong naging kalagayan ni Prophet Jeremiah. Alam nyo, may nakita ko. Ito ho kasi, ang sabi ho ng Bible, hindi ba't malinaw nung siya po ay ikinulong, sabi ho ng Bible, in verse number 2, pakinggan po ninyo, "For the king of Babylon's army besieged Jerusalem, and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the prison, which was in the king of Judah's house." Okay? So, iniisip ko, saan kaya siya inilagay? Sabi po kasi ng Nehemiah chapter 3, verse number 25, eto ho, yung posibleng kahalintulad ng naging kalagayan ni Prophet Jeremiah. Pakinggan po ninyo, Nehemiah chapter 3, verse number 25. "Palal, the son of Uzziah, over against the turning of the wall and the tower which lieth all out from the king's house, or king high house, that was by the court of the prison." Yan o, pakinggan ninyo. "After him, Pedaiah, the son of Parosh." So, yung idea ng king's house, tapos merong chamber sa tabi ng kanyang bahay, yung kanyang kwarto mismo. Ano ho? Yung room ng king. Tapos sa katabi nito, meron pong tinatawag na chamber na kung saan doon po nilalagay yung mga special prisoner. Hindi ho nilalagay doon sa parang dungeon. So ang naisip ko na lang, ang consolation dito, ikinulong nga si Prophet Jeremiah pero hindi sa dungeon.
kinulong siya doon sa tapat ng kwarto o bahay ng hari, na kung saan doon natutulog yung hari, tapos yung mga guardians nandoon din katabi ng natutulog. So parang nakita ko pa rin po roon yung favor ng Panginoon. Bagamat kinulong siya, pero binigyan siya ng Diyos ng maayos na kalagayan pa rin. So yun yung consolation. Ako naniniwala, mga kapatid, tayo po kung sumusunod sa kalooban ng Diyos at dumarating tayo sa ganyang sitwasyon, meron pa rin po akong nakikitang pabor na ginagawa ang Diyos sa atin. Kasi hindi naman lahat ng nahihirapan nagiging masaya. Hindi lahat ng nahihirapan kinakaya. Hindi lahat ng nasa pagsubok talagang nakakabangon. Kaya nga nakita ko ito, mga kapatid, sa kabila ng ganitong sitwasyon, nandun pa rin yung kamay ng Panginoon. Nilagay pa rin siya sa magandang kalagayan. Kaya nga, ako naniniwala, may konsolasyon ng Panginoon sa atin. Hindi ho po pwedeng sumusunod tayo, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, tapos bahala na lang, wala nang pakialam ang Diyos sa atin. Hindi ako naniniwala ron, mga kapatid. Yun nga ho tayong nagkakamali at nagkakasala, kinahahabagan at pinatatawad ng Diyos. Yung pa kayang sumusunod sa tama. Yung nagkakamali, kinakaawaan Yung nagkakamali, iniibig ng Diyos di lalo na ho siguro yung sumusunod sa tama. Kaya hindi ho mangyayari na kung nasa kalooban tayo ng Panginoon, tapos may ganyang sitwasyon, pababayaan tayo ng Panginoon, hindi ho totoo yun, mga kapatid. Panlilin lang yun ng dyablo. Huwag tayo dun makinig, huwag tayo dun makiramdam. Ang intindihin natin, yung salita ng Panginoon. Hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sabi ko, anong favor nito? Anong kapalit nito? Sumunod siya tapos napahamak pa siya. Wala bang ginawa ang Panginoon? Meron. Nakita ko po, inilagay siya doon sa special place na yon para ipakita pa rin yung favor ng Diyos para sa kanya. Kaya nga, mga kapatid, tandaan ninyo, hindi ho tayo pwedeng pabayaan ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Naniniwala ko, lahat pwede at kayang ibigay ng Diyos basta tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi po ng Proverbs chapter 21 verse number 1, "The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water, He turneth it whithersoever He will." Kaya nga, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, sa Kanya tayo sumunod at magtiwala. Huwag kung kanino pa man. Kahit siya pa ang may pinakamataas na posisyon at kapangyarihan dito sa mundo, sabi ng Panginoon, kahit ang puso ng hari kayang kontrolin ng Diyos. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay pinagpala at nabusog sa mensahe ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ayan, ang trivia po natin, mga kapatid, sino po ang hari na aalipin kay King Zedekiah? Sino po ang hari na magiging hari ni King Zedekiah? Na aalipin sa kanya na sinabi nitong si Prophet Jeremiah. Ito'y lahi ng mga Kaldeo at ang sabi, itong hari na ito ang siyang magiging hari ni King Zedekiah. Magiging alipin siya ng hari na ito. Yan po ang ating trivia para po sa umagang ito. At ito naman po, mga sumagot ng tama kahapon. Ano yung 3 puntos natin sa ating pinag-iralan? Number 1, don't stay in the past. Don't stumble for the future, for the pressure. Bakit naging future yan? Okay, and don't settle on your passion. Ayan. So, kaya narambol na naman. Okay, ito po ang mga sumagot ng tama. Pakinggan po ninyo. Ito ang ating top 3. Number 1 ay si Brother Ariel Ilalim Jr. Congratulations, Brother Ariel, ikaw ang number 1. And then ang number 2, Sister Rica Ranalan. And then ang number 3 ay si Sister Weng. Ayan, congratulations. Palakpakan ho natin sila, mga kapatid. At ito pa mga sumagot ng tama. Congratulations, Brother Ariel, Sister Rica, and Sister Weng. At ito po, mga sumagot pa ng tama. Preacher Alvin, pang-4. Pang-5, si Sir Hannah. Pang-6 ay si Sister Len, si Mami. Pang-7 ay si Preacher Rodel. Pang-8 si Brother Gab. Pang-9 si Ate Rose. Ayan. So sila po ang mga karagdagang sumagot ng tama. Palakpakan ho natin sila. Congratulations po. Maraming salamat sa inyo. Medyo mahirap-hirap po yung ating trivia yesterday dahil 3 puntos siya na mahahaba. At gusto rin natin batiin ngayong umaga si Ate Tessie Lopez. Naka-join po sa atin. Good morning, Ate Tessie.
Ayan. So, Happy New Year po sa inyo. At maging kay Kuya Joel Bito ng East Bagong Baryo. At maging kay Ate Gina, Sister Gina Bometibo ng Bagong Baryo pa rin. At maging kay Ate Milet De Lara ng East Bagong Baryo. Good morning sa inyo dyan and Happy New Year. And also kay Ma'am Erlinda Maniego. Nako, Ma'am. Happy New Year po. At sobrang masaya po kami na kayo'y nakapagbakasyon at nandito sa Pilipinas. Di ko nga lang po alam kung nandito pa po kayo. So Happy New Year po sa inyo. Pakisabi kay Pastor Rudy, Pastor Rodrigo na Happy New Year at kasama po kayo sa prayer namin. Ang Maniego family. Maraming salamat. Happy New Year sa mga kapatiran natin na nag-join ngayon pong umaga. At papaalala ko lang po, mga kapatid, mamaya meron po tayong discipleship class. At yan po sa pagtuturo at pangunguna ni Preacher Ray. At bukas po, prayer meeting. Huwag ninyong makalimutan. Again, sa lahat na dyan ngayon pong umaga, maraming po salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.